Welcome back to Good Morning, Boss. Ito nga, Audrey, 5 araw ang pagbisita dito ng Santo Papa at talaga namang napakainit ng pagtanggap ng mga Pilipino at talaga namang very, very beautiful at very fruitful talaga yung pagbisita ng Santo Papa para po balikan ang mga nangyari at kung ano nga ba ang mga natutunan natin mga Pilipino sa pagbisita ng Santo Papa. Makakasama po natin si Father Dexter Toledo, ang Executive Secretary, Association of Major Religious Superiors in the Philippines. Good morning. Good morning, Father. Morning, Father. Father, siguro first question, ano po ba meron kay Pope Francis? Bakit po ganun po yung pagtanggap ng nating mga Pilipino sa kanya? Siguro masasabi natin, no, talagang the Filipinos can relate well with him. He spoke with simplicity, no, and charm. Siguro masasabi natin Latin bishop, no. Medyo may Spanish heritage at madali tayo makakonect tayo mga Pilipino sa kanya, no. Kaya nga kahit minsan, no, pag nag-spontaneous speeches at Spanish, medyo dikit pa rin sa ating lengguwahe at wika naman 'yon, no. Pero higit sa lahat siguro sa palagay ko, ang nakikita ng mga Pilipino sa kanya, isa siyang lolo no? Is an older father, talaga siya, kabahagi ng buhay ng Pilipino. Hindi siya nakikita na parang authority figure na malayong-malayo, pero talagang pinili niya at pinagsumikapan niyang maidikit yung kanyang sarili sa ating mga kababayan. Alam niyo, mga boss, ang Santo Papa ay talagang nagbibigay ng leadership by example. Siya napaka-humble, mapagpakumbaba. At gayon din, mukhang may iniwan siyang magandang aral dito sa Pilipinas. Dahil maging si Father Toledo po ay nag-commute lang papunta kanina dito. Talaga? Opo. Okay. Father, matanong ko lang, wala na ang Santo Papa, umalis na siya kahapon. Tapos na rin po ba yung Pope fever na tinatawag? That's right. Ito po ba yung pansamantala lamang? O meron ba siyang itinanim sa mga puso ng mga Pilipino? Alam niyo po, talagang kahit sa anumang lagnat, meron pang post-fever In fact, marami sa ating mga kababayan sigurado nilalagnat pa rin sa ngayon, no? In fact, isa naming staff hindi makakapasok dahil nilalagnat pa, no? Pero higit sa lahat siguro yun ang dapat mag-alab pa sa atin. Naniniwala ako na hindi pa dito natatapos yung mensahe na ibinahagi sa atin ng ating Santo Papa, no? Alam natin yan kahit sa ating kasaysayan, no? Kahit nung pumisita dito si Juan Pablo Icalawa, yung kanyang pagbisita, nagpaalab din sa ating mga Pilipino, no? At pagkatapos nun, dumating na yung people's power, no? At higit sila, siguro yun yung hamon sa ating mga kababayan ngayon. We need to demonstrate a different kind of people power. At siguro yun yung talagang pinakita natin. At lahat, maging yung mga international journalists, masasabi lang talaga, wow, talagang it's magnificent. Wala talaga silang masabi. Yung iba doon nag-cover ng event na ito for how many years? 20 years. And yet they haven't seen anything like this in any part of the world. And that is our statement. Yun yung ating mensahe na nais ating pakita. Tayo, binabagyo, umuulan, nakatayo, di matinag. Kayang-kaya natin, no? Yun yung waterproof na Lalo pananampalataya. talaga na. Minsan nakakatawa, no? Para nagbibiro Kasi kahapon, biglang ang ganda ng panahon. Lumihis po yung bagyo bigla. Lumihis bigla yung bagyo, no? Pero talagang ito yung nagpapakita kahit umulan. Inabot tayo ng bagyo. Itong mga Pilipino, tatayo pa rin sapagkat meron siya pananampalataya, may paniniwala siya sa Diyos. Okay, dahil po nabanggit niyo yan, Father, no, balikan natin yung scene dun sa may Tacloban. Kung saan, sa unang pagkakataon siguro, hindi ko alam ang history ng mga misa ng Santo Papa, na makita ang isang leader ng simbahang Katolika na magmimisa ng nakakapote, umuulan, libo-libong mananampalataya. Malakas ang hangin. Ano pong masasabi niyo dito na dapat tandaan ng mga Pilipino yung scene na yun? Grabe, hanggang ngayon. Totoo yun. No? Alam mo, kahit ako, minsan nung pinapanood ko yung pangyayaring yun sa Tacloban, tinatanong ko rin, Lord, bakit naman maulan pa? Siguro naman lahat natin mga kababayan, pinagdarasal natin for how many days? Sana maaraw sapagkat tatanggapin natin ating Santo Papa ng may init, may alab. Pero sa palagay ko, plano din yun ng Diyos It provides a perfect backdrop talaga sa nais na ipakita at mensahe ng Diyos para sa atin. No? At ang nakita ko talaga dito, yan, mga kababayan natin, no, talagang nakakapote, basang-basa. Alam natin, no, sa napakinggan natin, night before. No? Nagka-camp out na talaga sila dyan. At
At yun siguro yan, katulad yung mga ganyang mga eksena, ng mga pagkakataon, yung talagang mga touching moments, mga scenes na talagang, actually, pare ako pero naiyak ako. Oo. Maging kami, Father, hindi ka nag-iisa. Yes. Talagang, nandun ako, talagang bumubuhos yung aking luha nung nakita ko yon. Hindi, yung sa mensahe, nandun na, pero nung may isang pagkakataon dyan sa offertory ata, may isang matandang ali yung una atang lumapit sa kanya. Alam mo, sa misa, usually ako, natanggap lang naman yun, seremonya lang naman yun. Kanya, okay, abot, bigay. Sa kanya, hindi hinawakan niya yung kamay, yung silence, speak so loudly in that Mass. And I guess he emphasized that. In fact, ilang beses sa humili, tumahimik lang tayo, makiisa tayo. Yun yung nakakayanin kasi ipapakita yung mga kababayan natin lahat. Tahimik, nagdarasal, at alam natin ito yung mga biktima. Parang alam ko siguro, if I'll be standing there, kasama natin mga kababayan, biglang parang it's Yolanda once again But it's a different event. This time, they feel God is with them. At yun yung sinisigaw-sigaw natin sa Papa, hindi tayo iniwan ng Diyos, naririto. At ngayon, alam na nila may init na kasi, totoo nga, dahil kasama nila yung ating Santo Papa. Father, balikan ko yung sin doon. Sinabi ng Santo Papa, let's pause for a moment of silence. Tapos tinuro niya yung crucifix at saka si Virgin Mary. No? Tapos tinignan natin yung mga kababayan natin doon, taimtim na nagdadasal, umiiyak. Oo. Ito po bang puntong ito, kitang-kita dito yung sugat ng sakit ng mga iniwan na paghihirap, may mga nawalan ng mga kaanak dyan, kabuhayan. Ito po ba'y parang ang mga Pilipino ay nagsusumbong sa Santo Papa at after na mailabas ito, may sense of relief sa mga Pilipino hanggang pag-alis ng Santo Papa? Alam mo, sundan ko yun, no? Talagang hindi lang sila nagsumbong sa ating Santo Papa, no? Nagsumbong din sila sa Diyos. In fact, may mga pagkakataon talaga na tayo din, minsan we rebel because we question, we ask. At yun ang mensahe sa atin ng ating Santo Papa, huwag tayo matakot magtanong. Na may mga pagkakataon, meron din mga pangyayari. Siguro, kahit hindi naman siguro sa ating mga kababayan na nandun sa Bagyo, kahit anumang problema na pinagdaraanan namin, pagkakataon, gusto mo rin tanongin, bakit ako? Bakit kami yung naririto? In fact, yun din yung tanong nung isang bata doon sa UST. Sa UST, that's right. At huminto na siya. At yung moments after that, that cannot be rehearsed. I know. We can review again and again, review and again and again. Alam mo kanina umaga, binabasa ko ulit. Nasa kwarto ko, umiiyak ako. Nakakaiyak talaga yung testimony ng kasi hindi ko rin masyadong na-capture kasi nandun ako sa Quirino Grazan during that moment. Kagabi lang ako nagkaroon talaga ng pagkakataon na mabasa yung narrative nung isang bata pa before that child, no, na situation ng ating mga street children. And we know it's true. In fact, there was one time talaga I shared nakikisama din ako sa mga street kids. And we know the harsh realities. It is true. Alam ng mga kababayan din natin kung ano realidad na ito. But Pope Francis rendered it so beautifully. Hindi rin sa akala natin, sasagot siya, okay, it's all God's plan, ganito to. No. He will not offer that. What He will offer is Himself, an extension of Himself. At natutuwa ko yung mga kababayan. Kanina, kahapon, kausap ko yung isa namin seminarista. Sabi niya lang sa akin, alam mo, Father, dati mga pulubi, di ko naman pinapansin Tuwa na akong bibigay ng ilang pero pagkatapos na nangyari sa Santo Papa, biglang binigyan ko na sila, kinausap. I think that same effect can be multiplied everywhere. Ayan, sa totoo lang, no, ang dami talagang iniwan na mensahe, ang daming tumatak sa atin na galing sa Santo Papa. Pero, Father, paano po ba natin to isa sa buhay? Ano po ba sa tingin nyo ang dapat gawin ng ating mga kababayan na para hindi lang ito maging isang Pope fever? Kumbaga, pag alis niya, tapos na. Ano po ba sa tingin nyo ang maipapayo o mensahe nyo sa ating mga Pilipino na sana maisabuhay natin ito? Ang mensahe ko sa ating mga kababayan, no, higit sa lahat, muli pagnilayan natin, balik-balikan natin, no. Hindi lamang ngayon, available na rin online, no, yung kanyang mga messages. Basahin natin, no. Pero higit sa lahat, tingnan din natin muli, no. Ano ba yung konkretong magagawa ko para maibahagi yung aking pagmamalasakit sa aking kapwa, no. It need not to be something very great. It need not to be something very grand. It can just be very simple gestures of kindness, random acts of kindness that you can share. And I guess that will be the best way to really live up with the challenges of Pope Francis. Okay, maraming salamat, Father Toledo, sa lahat ng mga mensaheng binahagi mo ngayong umagang ito. At hopefully,
ma-improve, pagpalain ng Panginoon yung ating bansa, ang lahing Pilipino, at tayo mismo may pagbabago sa sarili natin. That's right. Maraming salamat. Again, nakasama po natin si Father Dexter Toledo, ang Executive Secretary ng Association of Major Religious Superiors in the Philippines. Maraming salamat. Thank you so much. Maraming salamat din sa inyong paanyaya. God bless, Father.